Tandaan natin, hindi naman masama yung humiling tayo ng biyaya. Pero sana pag lumalapit tayo sa Panginoon, ang concern natin ay hindi lang yung mga biyayang gusto natin, kundi yung lumalim ang pananampalataya natin sa Kanya na nagbibigay ng mga biyaya sa atin. Kung tayo man ay pinagpapala ng Diyos, hindi yan para pagbigyan lang tayo sa mga gusto natin sa buhay. Kapag tayo ay pinagbibigyan ng Diyos, tandaan ninyo na ang layunin ng pagbibigay ng Diyos ay yung lumalim ang ugnayan natin sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiya rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay ng bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangka galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming matanggap ang kalooban ng Diyos?" Itong ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sabi ni Santa Teresa ng Avila, "Let us love the God of consolations and not the consolations of God." Ang mahalin daw natin ay ang Diyos na nagbibigay ng biyaya at hindi yung biyayang ibinibigay ng Diyos. Minsan kasi, parang mas nagiging mahalaga sa atin yung biyaya ng Diyos kaysa sa Diyos na nagbibigay ng biyaya. Ito yung paalala ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon na kung lalapit tayo sa Panginoon, tandaan natin, hindi naman masama yung humiling tayo ng biyaya. Pero sana pag lumalapit tayo sa Panginoon, ang concern natin ay hindi lang yung mga biyayang gusto natin, kundi yung lumalim ang pananampalataya natin sa Kanya na nagbibigay ng mga biyaya sa atin. Kung tayo man ay pinagpapala ng Diyos, hindi yan para pagbigyan lang tayo sa mga gusto natin sa buhay. Kapag tayo ay pinagbibigyan ng Diyos, tandaan ninyo na ang layunin ng pagbibigay ng Diyos ay yung lumalim ang ugnayan natin sa Kanya. Ang dahilan, kaya tayo pinagkakalooban ng mga pagpapala, ay para kilalanin natin ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa pamamagitan ng mga biyayang ito. Kaya naman sa hapag ng Eucharistia, ito yung paalala sa atin. Hindi lang mahalaga yung nangungumunyon. Ang mahalaga din, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Ang mahalaga din, yung mga pagkakataon na sa katahimikan, kinakausap natin siya. Kinikilala natin siya. Yung pagsisimba, may biyaya yan. Pero yung biyaya na ibinibigay sa atin dito ay hindi lang yung magkaroon tayo ng ginhawa o magkaroon tayo ng katuparan dun sa mga hinihiling natin mula sa Kanya. Marami sa atin, yung iba,
nagtatampo sa Panginoon kapag hindi na pagbibigyan? Ito'y dahil mababaw yung pinanggagalingan natin kung minsan na lumalapit lang tayo sa Panginoon dahil meron tayong napapala. Kaya kapag wala nang napapala, kapag hindi na napagbibigyan, hindi na lumalapit sa Panginoon. Bakit? Ang nagiging mahalaga ay hindi ang Diyos na nagbibigay ng biyaya, kundi yung biyayang ibinibigay ng Diyos. Kaya minamahal kong mga kapatid, paalala, lagi ko rin itong sinasabi sa mga tao, ang Diyos ay hindi ATM machine. Nalalapitan lang natin kapag meron tayong kailangan. Dahil ang totoo, may kailangan man tayo o wala mula sa Kanya, dapat lagi natin siyang nilalapitan. Huwag tayong maging kagaya ng mga tao na narinig natin sa Ebanghelyo. Hinahanap lamang nila si Jesus dahil nakakain sila ng libre, dahil nabusog sila. Huwag nating kalimutan na higit pa dito ang kayang ibigay ni Jesus at higit pa dito ang layunin ni Jesus kung bakit niya tayo pinagkakalooban ng biyaya. Kung tayo man ay pinagkakalooban niya ng biyaya, ito ay dahil nais niyang mas makilala natin siya at lalong maging malapit ang kalooban natin sa Kanya at lumalim ang ating pananalig sa Kanya. Let us love not the consolations of God, but the God of consolations. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.